Sa kabila na nagpapatuloy na digmaan laban sa US at Israel, gumamit ng marahas na paraan ang rehimeng Iranian laban sa libu-libong nagprotesta sa lansangan. Gayunpaman, patuloy na nilalabanan ng matatapang na kababaihan ang batas na nag-uutos sa mga babae at batang babae na magsuot ng hijab sa publiko. Muling lumitaw ang isang kultural na hidwaan tungkol sa kung paano at kung dapat bang ipatupad ang sapilitang batas na ito. Sa mga nagdaang linggo, pinalakas ng mga mahigpit na kleriko at politiko ang panawagan na higpitan ang tinatawag nilang pampublikong kahubaran. At noong nakaraang buwan, ilang mga restaurant sa Tehran ang ipinasara dahil hindi nila ipinatupad ang sapilitang pulisiya ng hijab. Nagbabala rin ang opisina ng piskal na magkakaroon ng seryosong aksyon laban sa mga paglabag sa pampublikong kahalayan sa mga cafe, restoraan at pati na rin sa mga tindahang nagbebenta ng damit na itinuturing na hindi karaniwan at hindi angkop. Kasama natin ngayon sa studio ang Iranian na aktivista para sa karapatang pantao at kababaihan na si Lily Mo. Salamat sa iyong pagdalo. Salamat, Emily, sa Bakit ka pag-imbita nandito sa akin. Israel ngayon? Isa akong Persyanong Zionista at matagal na akong lumalaban sa anti-Semitismo. Mula pa noong Oktubre 7. At ito na ang aking ikalimang pagbisita sa Israel. Nandito ako bilang bahagi ng isang delegasyon. Sa totoo lang, umalis na ang aking delegasyon, pero nandito pa rin ako at ipinagpapatuloy ang trabaho. Kasama ako sa isang team na tinatawag na Off-Top sa ilalim ng Cyrus Fund. At sinusubukan namin lumikha ng isang ligtas na buffer zone para sa diaspora. Para sa mga Iranian na nasa loob ng Iran at sa Iranian diaspora. Mga miyembrong aktibo laban sa rehimen at nais na bumagsak ang rehimeng ito, na makakonekta sa kanila, makahanap ng mga paraan para matulungan silang pabagsakin ang rehimen habang nadaganap ang transisyong ito. Kaya ipaliwanag mo, ikaw ba ay kinailangang magsuot ng hijab? Umalis ka bilang isang teenager. Ano ang naging karanasan mo bilang isang taong kinailangang pagdaanan yon? Sa Iran, sa sandaling magmukha kang isang dalagang pwede nang maging adult, kailangan mo nang magsuot ng hijab. Ngayon, simula nung ako'y bata pa, ganito na ang taas ko. Wow. Isa pang bagay na dapat nating malaman ay na sa sandaling pumasok ang isang babae sa paaralan, kailangan na niyang magsuot ng uniforme na may hijab. Mula ulo hanggang paa ay natatakpan. Tanging mukha lang ang nakikita, siguro kaunting bangs lang. Palagi akong napapatawag sa opisina ng punong guro dahil sa pula kong buhok, natural naman ito. Wow. Kaya batay sa nalalaman mo at ng mga kaibigan ng pamilya o sinumang nandoon pa, ano ang nangyayari? Malinaw na noong lumala ang lahat noong tagsibol, alam natin na 10,000 pinatay ang internet. 10,000 tao ang lumabas sa kalsada, may mga napatay, may mga binitay. Pero nandoon pa rin ba ang revolusyonaryong diwang yon kahit nabubuhay sa takot ang lahat na yon? Ang takot ay siyempre nararamdaman ng mga Iranian. Gayunpaman, mayroong pagkakahati kung saan ang takot ay iniiwan na rin. Mayroong patuloy na pagtalikod sa takot kapag ang mga tao ay patuloy na sumusugot sa mga bala nang walang dalang kahit ano sa kanilang mga kamay. Iyan ay isang ganap na kahulugan ng pagtalikod sa takot. Sa isang estado kung saan ang pang-aapi lamang ang ginagawa ng rehimen, ang pagsusuot o hindi ng pantakip sa ulo ay hindi na talaga prioridad para sa mga kalalakihan at kababaihan ng Iran. Ang mga lalaki ay hinihikayat, hindi nila pinipilit, hinihikayat nila ang mga babae na maging malaya ayon sa kanilang kagustuhan. Dayunpaman, desidido ang rehimen na ito na patayin sa mga kalalakihan at kababaihan na nais maging malaya. Kaya kung ang isang may-ari ng restaurant ay hinihikayat ang kanyang mga customer na maging kasing laya ng gusto nila, paparusahan Pero siya ano ang katulad ng itsura mga ng babaeng parusa sa iyon. kasong ito? Ano ang pinagkaiba ng mga taong binibitay o pinapatay kumpara sa mga pinagmumulta o ikinukulong? Si Masa Amini ay pinatay dahil lang sa kanyang buhok. Si Nika Shakami ay pinatay dahil sa pagsunog ng scarf na pambalot sa buhok. Ang buhok ng mga babaeng Iranian ngayon ay nasa mga internasyonal na pamilihan. Mga massacre noong Enero 7, 8 at 9. Kaya alam natin ang realidad kung saan libo-libong bangkay ang nanatiling nakatago, kung saan may mga ahit na buhok. Kasama ang mga babae sa buong massacre na ito at mga bahagi ng katawan ng babae, kabilang ang kanilang matris ay tinanggal ng kalupitan ng rehimeng ito. Kaya ang pagsusuot o pagtanggal ng iyong pantakip sa ulo ay hindi na talaga prioridad para sa mga Iranian na yon. At sa totoo lang, bilang isang Iranian na matagal nang lumalaban sa rehimeng ito, simula pa noong pagpatay kay Masa Amini, buhay na buhay pa rin ang Rebolusyong Lion and Sun. At ang mga artikulong nakatuon sa buhok ng mga babae ay pilit na pinapaliit ang tunay na rebolusyong nangyayari ngayon sa Iran. Kaya mula sa pananaw mo, ano ba talagang hangganan o layunin ng lahat ng ito? Digmaan, kapayapaan, revolusyon.
Paano nga ba, kahit para sa mga hindi lumabas sa kalsada, posible kayang mangyari ito? At kung oo, mabubuhay ba tayo para masaksihan ito? Kaya ang mga Iranian na yon ay nananawagan para sa susunod na panawagan ni Crown Prince Reza Pahlavi sa ngayon. Tulad na nakita natin, may malaking trend sa social media sa iba't ibang platform kung saan milyon-milyong Iranian ang tumutugon sa isang pahayag na nilagdaan ng isang artistang oposisyon na si Hamid Farhad. Nabanggit ko siya dito sa huli kong panayam tungkol sa isa pang kanta na ginawa niya at kung paano niya hinuhubog ang mga salita ng revolusyon. Sinasabi nila, Ham Batan Yarema, Pahlavi Shah Shahema, na ang ibig sabihin ay ang mga kababayan ko ay nasa aking tabi. Sila ang aking mga kababayan at si Pahlavi ang aking hari. Kaya nananawagan sila na muling lumabas sa mga kalsada. Bakit sila lumabas sa mga kalsada ng milyon-milyon, higit sa 13 milyon lumabas sa mga kalsada sa mahigit 4 na rang lungsod sa Iran na nananawagan para sa pagbabalik ni Pahlavi? Sinabi nila, inaakhiri na barde Pahlavi bar ni Migade, na ang ibig sabihin ay ito na ang huling laban, babalik na si Pahlavi sa kanyang bayan. Ang mga araw na ito ng digmaan at pagkilos militar laban sa Republikang Islamiko ay naging isang ganap na realidad ng pag-asa at kawalan ng pag-asa para sa mga mamamayang Iranian. Tayo ang unang bansa at isa sa iilang mga bansa na nananawagan sa ating mga dayuhang kaalyado na bombahin ang sarili nating bayan. Mayroon bang pagkadismaya sa loob ng lipunan na, alam mo, nung simula ng pagkapangulo ni Trump, sinabi niya ang darating ang tulong. Huwag mag-alala, darating ang tulong. Pakiramdam ba ng mga tao na pinabayaan sila ni Pangulong Trump? Natutunan na ng mga Iranian na ang diplomasya sa telebisyon ay malayo sa totoong nangyayari sa kanilang bansa. Kaya umaasa pa rin sila at tinatawag pa rin siyang Tito Donnie. Tinatawag pa rin nila siyang Tito Donnie. At paano naman ang pananaw ng maraming sibilyang Iranian tungkol sa Israel? Si Bibi John ay nananatiling si Bibi John, ibig sabihin ay mahal kong Bibi. Ipinapangalan nila sa kanya ang mga kalye. Umaasa sila? Well, kailangan nating kilalanin ang katotohanan na dalawa lang sa mga pinuno ng mundo ang nagpasya na kumilos laban sa Ayatollah na pumatay ng mahigit 100,000 Iranian at patuloy pa ring nadaragdagan ang bilang. Ang mga testimonya na narinig ko tungkol sa massacre na yon ay parang Holocaust. At kailangan malaman ito ng mundo at malalantad din ito. Wow, napakatapang mo at salamat sa iyo. Sana manatili ka pa sa Israel ng mas matagal. Hindi mo kailangang gumalik. Sana. Pinahalagahan ko ang oras mo, Emily. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin Talagang muli nakakatuwang sa makilala ka. I-24.